ay narito ang mga tao na mali ang kanilang paniniwala, lalong-lalo naman sa araw na ito ay palaspas sa mga nanilihiyo ng Katoliko na sila'y sumasamba, alam nilang may Diyos. Alam nila, ngunit hindi nila nakikilala ang tunay na Diyos. Kung ito bang mga pag-alay nila ay tinatanggap ba o naaayon ba sa kalooban ng Diyos. Kaya dinadalangin namin na liwanagin po ang isip nila na makarating ngawa sila sa unawa. Pagkaunawa na ang unawang ito ay galing sa iyo. Sapagkat marami ang naliligaw sa maling akala, maling unawa sa pagsamba, lalong-lalo na sa mga Diyos na hindi nila kilala. Bagamat ito'y nakalagay sa Bible, sa Diyos na di kilala, di nakikilala. Kaya maipakilala mo sa kanila, ilapit mo sa kanila ang Panginoon na ito, na makilala nila bago pa ang mahuli ang lahat. At dinadalangin ko na lahat nawa ay makaunawa sa paunawang ibibigay mo sa kanyang Ama. Ama, sa umaga nito, nais namin na i-bless niyo po kami sa aming pagsamba. Bigay niyo po sa amin ang lahat po na karunungan. Dalangin po kay Pastor. Ama, ito ang aming panalangin. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. 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 Praise God po. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. At muli po, ngayong unang Sunday ng Holy Week, napakahalaga po ng linggong ito, dahil hindi pa po naniniwala na dahil sa tradisyon. Naniniwala ako dahil mahalaga itong pag-alala na ginawa ng Panginoong Jesucristo sa buhay natin at yung kanyang gagawin pa po sa mga araw na ito. Kaya ngayon pong pang Sunday, ang ating sineselebrate ay yung pagdating ng ating Panginoong Hesus sa puso ng mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, meron po tayong schedule na itatalaga po ngayong Good Friday. So okay po ba tayo sa Biyernes Santo? Anong oras, mga kapatid, ang nais po ninyo na tayo po ay mag-celebrate sa Biyernes Santo po sa Good Friday? Mga 3 to 4, okay lang. Sige po, sa Good Friday po, meron tayong gawain. Good Friday, ang ating pong oras ay alas 3. Mga ganyan, So, 3 o'clock po ang ating pong service sa Friday. O, sir, available kayo, Opo, Good Friday po yun, So, 3 o'clock, meron po tayong pagsamba. And then, mayroon din pong, okay naman, yung Indian. So, meron din pong meron din pong gawain po Sabado sa De La Costa. So, kahapon, may gawain din sa De La Costa. So, this Saturday din po mayroon din, Sabado de Gloria, mga alas 6 ng hapon. And then, Easter Sunday po, linggo ng pagkabuhay. So, anong oras tayo, mga kapatid? Good Friday, alas 3 tayo. And then, Easter Sunday ay mga 8, 7? Mga 7:59. Ganun na. Sige, 7:59. Yun na yun. So, matik na yun, mga kapatid. So, mga around 8 po, ang ating celebration po ng Easter Sunday. Yan. So, pag-pray natin, itong mga activities na ito na makapagbigay po ito ng karangalan sa Diyos, kalwalhatian sa kanyang dakilang pangalan. So, manalangin tayo sa dali, mga kapatid. Itulog natin sa Diyos ang ating pong gawain. Dakilang Ama, pagpalain po ninyo ang amin pong fellowship, higit sa lahat,
ang sentro ng aming fellowship ay ang makatanggap kami ng kapahayagan mula sa inyo. Ama, patawarin niyo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at linisin niyo kami sa sandaling ito upang kami po'y makatanggap ng mga pagpapala na walang sukatan, mga pagpapala na hindi mabibilang, mga pagpapalang espiritual na siyang source kung bakit kami nabubuhay at kung bakit mananatili kaming buhay magpakailanman. Ito ay dahil sa biyaya ng inyong anak na inyong ipinadala sa mundong ito upang magliwanag ang inyong salita sa pamamagitan ng inyong anak at sa pamamagitan din po dakilang Ama ng inyong mga anak na pinagkalooban niyo po ng makalangit na unawa. Ama, sa sandaling ito, humihingi kami ng kapahayagan sa puso namin. Isulat niyo po ang inyong salita sa aming mga puso upang maganap ang inyong mga propesiya na mangyayari po ito sa mga huling panahon na inyong iuukit ang imahe ng inyong anak sa puso ng inyong mga anak upang kami po ay maging katulad niya. At tunay, Ama, kapag nangyari na ito, ang lahat ng bagay ay mababago na. Ngayon pa lang, Ama, naniniwala po kami, may mga binago na kayo at patuloy niyo pa pong babaguhin sapagkat kami ay papunta sa isang mundo na pinaghaharian po ng kapayapaan at katuwiran. Kaya, Ama, nawa, maging handa kami sa muling pagparito ng Panginoong Hesukristo. Maging handa kami sapagkat ito lang ang paraan na kami ay handa. Na kailangan kami, Ama, ay nakaabang sa pagdating ng aming Mesaya, ang Panginoong Hesukristo. At salamat po na binigyan niyo kami ng pagkakataon na sa lugar na ito, magdaos kami ng selebrasyon sa pangalan ni Jesus. Bless this lunchtime, Father God. Pangunahan niyo kami sa sandaling ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. So sa aklat po ni Lucas, ibasahin ko po sa inyo na yung Lucas, ito po no, sa ating mga scripture. And let us read chapter 19 ng Lucas. Okay, chapter 19 ng Lucas. At basahin natin ang verse 37 hanggang sa susunod. So verse 37 hanggang 42. So ito po ang nakasulat at nang nalalapit na siya sa lipis ng bundok ng mga olibo, ang karamihan ng mga alagad ay nagpasimulang mga tatawa at nangagpuri sa Diyos ng malakas na tinig dahil sa lahat ng mga gawang makapangyarihan na kanilang nakita na sinasabi, "Mapalad ang hari na pumaparito sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit at kaluwalhatian sa kataas-taasan." Ilan sa mga Pariseo na mula sa karamihan ay nagsabi sa kanya, "Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad." At sumagot siya at nagsabi, "Sinasabi ko sa inyo na kung hindi mangagsiimik ang mga ito, ang mga batoy sisigaw." Nang malapit na siya, nakita niya ang bayan at ito'y kanyang tinangisan na sinasabi, "Kung sa araw na ito ay nakilala mo sana sa iyong sarili ang mga bagay na nauukol sa iyong kapayapaan, natapot ngayon, pawang natatago sa iyong mga mata." So ito po ang salita ng ating Panginoong Jesucristo sa sandaling ito. Alam niyo po, mga kapatid, bago tayo dumako sa tinatawag nating prayer, pananalangin, gusto ko lang po magbigay ng insights dito po sa salita ng Diyos. Kung papaano po ang pagdating ni Kristo sa Jerusalem, yung tinatawag na sentro ng Israel. Alam naman po natin na nasa kontrobersya ngayon ng Israel.
dahil naiipit tayong lahat sa langis. Dahil sa issue ng Israel. Kasi mga kapatid, ang Israel po ay kalaban sila halos ng mga Muslim countries sa Middle East. Dahil po sa usapin ng lupa at sa usapin din ng relihiyon, pero mas malapit sa lupa. Dahil sa lupa po, tandaan natin mga kapatid, no? Dahil sa lupa, nagpapatayan ng mga tao. Alam niyo ba yun, di ba? Magkakamag-anak po ay nagpapatayan dahil sa lupa. Yan din po ang issue sa Middle East. No? Ang Israel, nang sila'y maging bansa noong 1947, 1948, kinaayawan na sila ng mga kaibigan nating mga Muslim, no? Sa Middle East kasi, ang Israel, nang ilagay sila sa Middle East ay, kumbaga po, dahil sa politika, no? Gusto nilang maging bansa uli, pero alam natin na may mga isyong politikal, no? At alam natin mga kapatid na sa Biblia po, no? Pagdating po sa usapin ng Bible, alam niyo po nung may hula na, no, na ang Israel, magkakaroon lang sila ng sariling bansa, magkakaroon lang sila ng bansang mapayapa na wala ng gulo. Kapag nakilala na nila, sino po ba yung ating kinikilalang Savior, mga kapatid, no? Ang Panginoong Jesus. Na hanggang ngayon po ay wala silang paniniwala kay Jesus. Mga kapatid, no? Kaya po, alam niyo po, no, sa buhay natin, we are blessed. Sabihin niyo nga po, blessed ako. Sabihin niyo po, blessed ako. Kasi mga kapatid, ang totoo po, no? Ano man ang ating sitwasyon sa buhay, ano man yung kabigatan natin ngayon, may sakit man tayo, mayroon tayong economic problem, ano man po yung nangyayari, alam niyo po, ang pinakamahalaga ngayon, dapat ang Panginoon na sa atin. Amen po ba, no? Ako naniniwala, mga kapatid, no, na sapat ang Panginoong Jesus na nasa atin. Sabi nga, may kanta si Chris Tomlin, eh. Your grace is enough. Diba? Naalala niyo po ba yung kanta na yun, no? Ang iyong biyaya, Panginoon, ay sapat. So ano man po ang dinadaanan natin ngayon, alam natin na ang magbibigay lang sa atin ng kapayapaan at katiyakan ay ang Panginoong Jesucristo. Wala na pong iba. So mga kapatid, ano man yung dinadaanan natin, lagi lang tayong titingin sa ating tagapagligtas. Amen po ba? So, Pastor, sapat po ba na tumingin na kay Jesus sa mabibigat na problema? Opo, kasi sino po bang ibang tutulong sa atin? Sige mga kapatid, sabihin nyo, may iba po bang tutulong sa atin para maging panatag tayo? Wala na po, no? Wala na akong nakikitang propeta, wala na akong nakikitang sino man sa mundo na to na pwedeng makatulong sa tao, kundi sino po? Ang Panginoong Jesucristo. At mga kapatid, itong Jesucristo na ito na ating pinaniniwalaan, hindi po ito Jesucristo ng kasaysayan lang. Baka may nagsasabi sa atin, si Jesus namatay sa krus, inaalala natin. Mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo na ipinagdiwang noon, nandito siya ngayon sa kalagitnaan natin. Naniniwala po ba kayo? Tumatahan siya sa puso ng mga born again. Kaya mga kapatid, si Jesus ay buhay na buhay ngayon. Nandito siya. Kaya mga kapatid, hindi siya historical figure lang na sinasabi natin, si Jesus yung pinagdidiwang natin noon, na namatay sa krus noon. Mga kapatid, ang Jesus noon, hindi nagbago. Tama ba? Nandito siya ngayon sa puso ng kanyang mga anak, sa mga born again, sa mga tao po na may takot sa kanya. Nandoon siya. Kaya nga sabi ng Bible sa atin, ang ating inaasahan ay yung manifestasyon niya, yung kanyang pagdating. Kaya mga kapatid, no, sa pamamagitan po ng buhay natin, si Jesus po ay nabubuhay ngayon. Kaya po, no, dito po sa binasa natin, no, ano po yung mapapansin nyo, mga kapatid, no? Nang unang dumating si Jesus sa Jerusalem, may tanong ako, nagdiwang po ba ang mga tao nung siya dumating? Yes. At nagsabi ba sila na Hosanna? Diba? No? Praise God. Ibig sabihin po, dumating ka Panginoon. Dumating nga siya sa Jerusalem. May mga dala silang palaspas. Tama mo ba? Naglagay sila ng mga damit, no, sa daanan ng Panginoon upang siya salubungin ng may pagdiriwang. May tanong lang tayo. Ito bang mga taong ito na nagsabi sa'yo na purihin ng Panginoon? Sila rin ba yung nagsabi na ipapo siya sa krus?
No? Sila din mga kapatid, no? Yung sumalubong sa Panginoon na multitude na nagsasabi, Hallelujah, Hosanna. Sila din po yung nagsabi, patayin, patayin. Nakakalungkot, no? Yung pagdiriwang sa Jerusalem, naging trahedya. Yung mga tao nagsabing, mabuhay si Lord, sila din yung nagsabing, patayin si Lord. Mga kapatid, no? Nabaliktad na. Anong nangyari? Kasi mga kapatid, ito yung problema ng tao sa panahon natin, ano? Yung sinasabi, tita, na expectation versus reality. Naniniwala ba kayo ron? Expectation versus reality, no? Iba yung inaasahan natin, iba naman yung gusto ng Diyos. Ganun mga kapatid, no? So, ang Israel po, dumaan sila sa sinasabing crucial period ng kanilang buhay. Kasi, nang dumating sa kanila ang kanilang hinihintay na tagapagligtas, hindi sila naniwala. So, mga kapatid, alam niyo po ba? Pansinin niyo sa panahon din natin ngayon, alam niyo po ba na si Lord ay nandito na, in the Spirit? Naniniwala kayo, sir? Naniniwala ba kayo, mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo ay nandito na in the Spirit? Wala pa siya sa visible form, no? Hindi pa natin siya nakikita ng aktual sa anyo, kung ano itsura niya pag dumating siya. Pero, ang Panginoon po, kapag ikaw ay mayroong repentance, no? Mayroon kang pusong nagsisisi at tinatanggap siya na Savior mo, yung kanyang presence nasa iyo, yung kanyang kapangyarihan, no? Kaya kung titingnan niyo po, ang Panginoon in the Spirit, nandito siya. Ang kanya lang gagawin na kailangan pang makumpleto, yung kanyang katawan ay kailangan makumpleto. Kasi ang Panginoon po, ang sabi, darating siya na sa mga alapaa. At mga kapatid, ang sabi ng Bible sa atin, sa pagdating ni Jesus, kailangan makita natin yung kanyang katawan. Di ba? Yung actual niyang katawan, yung kanyang body. Noon mga kapatid, si Lord na nasa mundo, si Jesus, ang kanyang katawan ay single. Meron siyang mukha, meron siyang katawan, mag-isa lang siyang individual. Pero alam niyo sa kanyang pagdating sa panahon na to, di ba sir? May kasama siya. Amen po ba? Kasama niya ang kanyang katawan. Yung kanyang anyo, makikita natin. Ngayon may tanong ako, sana maging malinaw sa atin. Sino ba ang katawan ni Kristo na makikita sa kanyang ikalawang pagbabalik, sir? Sino po ba yung makikita? Di ba mga kapatid? May inaabangan tayo, tama mahal? May inaabangan tayo ng katawan na bubuhin. Kaya nga ang sabi ng Bible, hinihintay natin yung kahuli-hulihang mga mako-convert. Yung kahuli-hulihan na tatanggap kay Jesus na Savior sa huling araw. Kasi ang sabi ng Bible, pag nangyari na yun, babalik na siya sa atin. Ikakasal tayo sa Kanya dahil tayo yun, yung katawan na yun, yung nobya na yun. No? Kaya mga kapatid, mahalaga pala na part tayo ng bride ni Jesus. Amen po ba? Part tayo ng kanyang katawan. No? May pastor, membro ko ng protestante, membro ko ng katoliko, membro ko ng Church of Christ. Mga kapatid, ang totoong katawan ni Kristo ay, di ba sir, pinag-usapan natin, katawang espiritual, hindi po sekta. No? Sa pagdating ni Jesucristo, sa panahon natin, wala rin siyang bit-bit na sekta tulad noon. Naalala niyo na ang Panginoon na sa lupa? Wala siyang sekta. May nagsasabi na, membro siya ng Judaism. Well, mga kapatid, ang Panginoon, kung tatanungin niyo, kung membro siya ng Judaism, hindi kumukontra dapat ang mga Pariseo sa Kanya. Tama ho ba? Sino bang nagpapatay sa Panginoon? Sige mga kapatid, sino ang nagpapatay sa Kanya? Mga religious, mga religious leaders. Yung mga Hudyo mismo na tiboto. Ibig sabihin, ang nagpapatay kay Kristo, yung mga religyoso, sir. Yung mga panatiko sa religiyon. May tanong ako, bakit nang ang Panginoon na sa lupa, bakit numero uno niyang kalaban ang mga nasa religiyon? Sige mga kapatid, sagutin niyo ako. Bakit kalaban ng Panginoon yung mga nasa relihiyon noong panahon niya? Ano kayang problema? Alam niyo pong problema kung ano, mga kapatid? Hindi nila tanggap yung kanyang doktrina. Nakikinig mo? Hindi nila tanggap yung aral ni Jesus. Ano ba yung aral ni Jesus? Ang aral ni Jesus, ang tao ay maborn again. Nakikinig po? Maipanganak na muli. Baguhin ng Diyos ang puso ng tao. Sa relihiyon, noon pa po hanggang ngayon,
ang tingin ng mga tao, mababago tayo sa pamamagitan ng ating, itong sabi ng Bible, no? Hindi mababago ang tao sa relihiyon. Hindi mababago ang tao sa ating mga gawa. Ang sabi ng Bible, ang magpapabago lang sa atin ay ang Espiritu ng Diyos. May tanong ako, si Jesus ang nasa lupa, ano yung gumagabay sa Kanya? Sino? Sino ang gumagabay kay Jesus nang nasa lupa siya? Tama mga kapatid, no? Tama siya doon. Ang Holy Spirit, ibig sabihin, siya ang kauna-unahang tao sa mundo na ang Holy Spirit ay filled, no? Yung buong authority ng Holy Spirit nasa Kanya. Ang Espiritu ng Diyos ay sumasa Kanya. Kaya ang sabi ng Bible, siya ang Messiah. Sabihin nyo nga mga kapatid, Messiah. Ibig sabihin ko ng Messiah, anointed, no? Pinahiran, hari. So mga kapatid, ang ating Panginoon, hindi siya religious leader. Tama po ba? Hindi siya religious leader. Isa siyang Messiah. Ang Messiah, ang sabi ng Bible, ito yung maghahari sa mundo. Siya ang maghahari sa ating politika. Daan niyo po yan. Siya ang maghahari sa ating economy. Siya ang magiging sentro ng Middle East. Mga kapatid, no? At siya ang magiging sentro ng buong mundo. Kaya mga kapatid, kung mayroong dapat gawin ng tao ngayon, kailangan na silang sumurrender kay Jesus. Amen po ba? Sa Messiah natin. Kasi maghahari po siya sa mundo. Mga kapatid, meron akong tanong. Mahalagang tanong ito, no, bago tayo magtapos. Nang dumating ba si Jesus sa Jerusalem? Siya po ba, pagdating ng ikatlong araw, ay pagdating ng ilang araw, nireject ba siya? Tama, no? Siya po ba ay itinakwil? Yes. So mga kapatid, bakit nangyari yun? Yun nga po yung sinasabi natin, no? Hindi nila tanggap kasi iba ang kanyang aral, no? So sa tingin nila si Jesus, hindi ito ang Messiah. Bakit? Bakit hindi siya ang Mesiyas? Simple lang, no? Unang-una, hindi sila pinalaya ni Jesus mula sa Roma. No? Isa pa po, si Jesus sa kanila ay hindi ang Messiah kasi hindi siya nagpatayo ng templo. Naalala niyo po, di ba, ang Messiah, dapat itatayo niya ang templo. Nagtayo po ba siya ng templo? Hindi. Literal, ha? Wala siyang itinayong church. Di ba, mga kapatid, no? Wala siyang ginawang political action para mabago ang Israel. Wala. Ano lang ginawa niya? Nangaral ng kaligtasan. Mga kapatid, no? Bilang ang ginawa niya. Pinangaral niya ang salvation. So sa kanila, kulang yun. Hindi ito ang Messiah. Kaya sabi ng mga kababayan niya, patayin na to. Wala tong ibubunga mabuti sa atin. Pero alam niyo, no, sa Israel, may mababasa kayo, may nakaunawa nito. Si Nicodemus, kahit nga yung kanilang punong pariser, mayroong pahapyaw na sinabi ang Diyos sa kanila, no? Na may magbubuwis para sa ikadadakilan ng Israel. Pero alam niyo po, ang pinakamagandang propesya ng Bible, mga kapatid, para malaman nyo lang, yung sinasabi na, di ba sir, yung sinasabi na tatapusin ng Mesiyas ang kasalanan ng sangkatauhan. Amen po ba? Kaya mga kapatid, no, sa araw na to, may papasahin tayo, no? Basahin na natin yung verse 38. Ano pong nakalagay? Tingnan natin. So, etong sabi ko, sabi rito, Blessed be the King that cometh in the name of the Lord. Sa palagay niyo po ba mauulit yan? Pag dumating uli si Jesus sa panahon natin. Sa palagay niyo po mauulit yan? Yes, mga kapatid, alam mo po ba na magre-replay yan? Pagdating ng Panginoon sa Israel, magre-replay yan. Di ba? This time, hindi na nila mare-reject. Tama ba? Kasi magpapakilala si Jesus sa kanila. May tanong ako, alam niyo po ba na ang Israel ay napapanahon na bansa? Kasi mga kapatid, kapag mayroong problema sa Israel, tandaan niyo to ha, problema nating lahat. Sabihin niyo ang dahilan siya. Bakit sa Israel pag may problema,